Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Magiging impluwensya nito sa takbo ng summit. At mula po sa Busan, South Korea, nakatutok live si Bernadette Reyes. Ayon daw kay Bongbong Marcos, malaking epekto ang pag-uusap ng China at ng Amerika doon sa Busan. Siya naman, binanatan niya ng binanatan ang China doon sa Malaysia, binanatan na niya ng binanatan doon sa ASEAN Summit, binanatan na niya ng binanatan maya-maya si Donald Trump at si Xi Jinping. Ay, best friend pala. Iniwan sa era si Bongbong Marcos. Iniwan siyang luahan. Iniwan siyang tumutulo yung sipon. Diba? Kayo po ba ay proud bilang presidente si Bongbong Marcos? Proud po ba kayo sa Pilipino na presidente yung katulad ni Bongbong Marcos? Ako, hindi ko alam, ha? Basta't ako, proud lang ako sa Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Bernadette. Vicky, sa South Korean city ng Gyeongju magpupulong ang mga leaders ng APEC o mga leaders para po sa gaganapin nga po dito na APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Free trade o malayang kalakalan ang isa sa mga pangunahing pinag-uusapan sa APEC. Kaya naman malaki raw ang magiging epekto sa pag-uusap ng naging paghaharap ng dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, ang China at ang Amerika. Ito, magsasalita po si Bongbong Marcos. Nagsasalita siya mag-isa pero walang gustong kumausap sa kanyang bilateral meeting. Yan ang nakakahiya. Nagpunta ka sa APEC, wala man lang gustong makipag-usap sa'yo. Dahil alam nila yung nakawan, korupsyon sa bansa mo ay talagang hayagan at saka may mga intelligent ang mga yan. Alam nila kung kasama ka sa mga magnanakaw. Di ba, Marcos? Bongbong! Kasama ka ba sa mga magnanakaw o hindi? Tanong lang. Kasama ka, natatay mo napunta ka sa Guinness World Record yung pamilya mo pinakamalupit na magnanakaw sa kasaysayan ng daigdig nanay mo ano pa, convicted pa, di ba? Bago umalis ng bansa si Pangulong Teka lang. Ngayon pinag-uusapan daw po nila yung Dolomite Beach. Ang tratado talaga itong redon na to no? Wala na sila mahanap sa mga Duterte ngayon. Dolomite Beach na naman ang pag-uusapan. Magtrabaho kayo mga gago. Kung ano-ano nung kinakalkal ninyo. Ganda nga ng Dolomite, di ba? Oh, Dolomite Beach, di ba? Malinis. Magtrabaho kayo dyan. Magnakaw na lang kayo. Bongbong Marcos, malinaw na sa kanya kung anong huhubog sa magiging takbo ng pag-uusap sa APEC Summit. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na inaabangan na magiging resulta ng pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, leader ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. The results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Nagpulong kanina sina Trump at Xi sa sidelines ng 2025 APEC Summit. Matatandaang mula nang muling maupo bilang president, nagpatupad si Trump. And that is why the world is watching and waiting, as we are. Ngayong hapon, pagkatapos ng kanilang pulong ni Xi, inanunsyo... Ayan, di ba, ang Pangulong Duterte, mga kareaksyon nung panahon niya, yung dalawang yan, nagkakandara pa para makita ang Pangulong Duterte. Oo, di ba kasi strong leader ang Pangulong Duterte? Si Bongbong Marcos, pinaka-weak.
ni Trump na pumayag siyang ibaba ang taripang ipapataw sa Chinese product na inaangkat ng Amerika. Gagawin itong 47% mula sa 57%. Nako, buti pa ang China nagkakaroon ng magandang tinatawag nating bilateral talk eh. Yung ibang bansa tinanggalan na ng zero tariff, tayo 19% pa rin. Habang pinuno ng mga sundalo nila dito sa Pilipinas na hindi sila nagbabayad ng upa. Wala awak nila sa liig yung presidente. Kapalit nito ang pangako ni Xi na crackdown sa illegal na kalakalan sa fentanyl, isang nakakaadik na gamot na ayon kay Trump ay pangunahing sanhi ng pagkamatay sa overdose ng mga Amerikano. Dumating si Pangulong Marcos ngayong hapon sa lungsod. Fentanyl, no? Sabi niya, huwag ka na magpadala ng fentanyl sa Amerika, nauubos kami. Ayan, naglalakad po si Bongbong Marcos. Kala mo alam niya ginagawa niya. Oh, nako, mga kareaksyon, sinasabi natin. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, naglalakad, Ang Busan dito sa South Korea, naglalakad parang wala sa sarili. Tingnan nyo. kasama ang Philippine delegation. Una niyang aktibidad, Hindi man lang sumaludo sa kanya yung mga sundalo. Wala. Hindi ko alam ba't hindi sumaludo. Basta ako, tahimik lang dito. makipagkita sa Filipino community dito. Nakipagkita sa Filipino community. Yung mga Filipino community na yan, daladala niya yan. Daladala niya yan, yung mga Filipino community na napakakunti. Umawit pa nga siya dyan, Claire, umawit siya dyan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 70,000 Pilipino ang naninirahan sa Korea at mahigit kalahati dito ay mga OFW. Di ba mga kareaksyon na... Vicky, kasama ng Pangulo sa pagtitipon kaharap ang Filipino community si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang Philippine delegation. Pero yun lang, Philippine delegation lang yan. Pero yung mga tunay na Pilipino, sige nga po, mag-comment nga po sa comment section yung mga taga-Korea, dito yung mga kareaksyon natin taga-Korea. Kapag nakikita nyo si Bongbong Marcos dyan, kung hindi kayo magdadala ng kamatis na itlog. Ulam, huwag nyo babatuin ulam. habang pinapakilala sila, ganito ang nangyari. Pakinggan po natin. Andito po ang ating Diba? Ay, ba't ganyan siya? Lagi siya tumatawa no? Magsasalita siya ng konti, tatawa siya. Kinakausap siya ng reporter, hindi nakakatawa, tumatawa siya. Hinahanap niya yung mga flood control, tumatawa siya. Kahit walang nakakatawa, lap trip ka ba bro? Lap trip ka? Bibiam, lap trip ka ba? Sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami, wala kaming ganyan nung in-introduce kami? Sandali lamang yan, Vicky, at sa pagpapatuloy ng talumpati ng Pangulo ay hatid niya magandang balita na simula sa susunod na taon ay magkakaroon rin ng Philippine Consulate dito sa Busan. Sa ganitong paraan ay magiging mas madali raw para sa mga Pilipino dahil hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng malayo sa Seoul para sa kanilang mga kinakailangang serbisyo. Nako. Ako hindi ako naniniwalang mga Filipino community yan na. Naniwala ako, dala-dala niya yung mga delegado niya yan eh. Tingnan natin, lalabas siya sa mga tunay na mga Filipino community sa abroad kung anong mangyayari dyan. Corroborative yung statement nila sa bawat isa. Ito kasing si Gutesa mga ka-reaction, malaking usap-usapin itong si Gutesa. Dahil bakit po mga ka-reaction? Siya yung nagturo sa nagnanakaw ng kalabaw. Sabi nga ni Senator Marcoleta, yung nagturo sa nagnanakaw ng kalabaw, yun ang pinag-initan. Di pa paano, yung... Diba, nagtugmay sinabi ni Gutesa sa sinabi ni Alcantara. Nagtugmay sinabi ni Gutesa sa sinabi ng ibang nag-deliver ng pera. Corroborative yung statement nila sa bawat isa. Kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle hindi mabuo. Pero para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung bangko, saan ba winidro yan? Yung delivery yung armored van na nag-deliver nung milyon-milyong perang yan, yung mga driver nun, yung mga saan dinala yan, kailan kinuha, yung mga ganon. So that we're able to
to complete the puzzle, kailangan yung mga testimonya ng mga ito lumabas. No? So, kailangan isabina nila branch manager, o employee, o security guard, o gaya yan. Yung everyone na makakapagbigay. Pero lahat po yan may visa. Wala pong bawas yung katulad ng sinasabi ko. Very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Kahit na po anong gawin nila. Good morning, Nalilito Admar. siguro yung ating mga kababayan sa falsification at saka sa perjury. Maaari niyo po bang muli maipaliwanag ang kaibahan po nito? Kasi yun nga, nababanggit na ipaliwanag niyo po kanina na ang na-falsify lang is yung pirma. And at the same time, hindi naman nagsasabi na mali-mali yung mismong kanyang sinumpang salaysay na kanyang binanggit naman. Isinapubliko naman niya ito at kanyang dinipensa nung siya po ay humarap dyan sa Senado, attorney. Kasi kung halimbawa sasabihin nila na it is a forgery. No? Ibig sabihin hindi pirma ng notaryo yung nakapirma doon sa dokumento. And therefore, forge yung pirma, hindi sa kanya. Ang sinasabi ng batas, kung sasabihin mong yan ay forgery, hindi uubrang mga presumptions ang gagamitin mo na yan falsified document dahil halimbawa, ang presumption is, ikaw nagpanotaryo Ibig sabihin, ikaw ang magbebenepisyo sa dokumentong ito and therefore, ikaw ang nagpa-forge. Ikaw ang guilty party, ikaw ang nag-forge niyan. Hindi po uubra yung ganoong klaseng presumption to establish your guilt beyond reasonable doubt na ikaw yung forger. Kailangan po ma-establish yan by clear and convincing evidence na ikaw talaga ang author ng forgery. Yon. When you falsify a statement, you falsify your ganon, yun yung falsification. Opo. Yung perjury po, attorney. Perjury, yung statement ni Gutesa, hindi totoo. Mm-hmm. Meron siyang sa salaysay niya na isang paragraph, dalawang paragraph doon na hindi katotohanan. So, or the whole thing is not true, then that is perjury. Ngayon, pag itong perjured document na ito ay pinresenta sa korte at nag-testify ka na yun yung testimony mo, yun naman yung false testimony. You testify falsely in a court of law. Opo. Pero bakit kaya ito na-highlights, attorney? Sabi pa nga ng mga netizen, mas nauna pang nakasuhan, na-convict sa isang kasalanan. Ito pong isang individual na nagte-testimony lang naman at dinipensahan. Bakit kaya ito na-highlights ngayon? Because gusto nilang, number one, sabi ko nga kanina, number one, it serves as a warning sa kahit kanino. Kung gusto ninyong gayahin si Gutesa, ganito ang aabutin ninyo. Yan. Para ma-discourage na yung mga gustong tumulong. Kasi, maliban doon sa mga nag-deliver, may driver pa yan Diba? Yung bumili ng mga maleta, yung maraming pwedeng tumulong sa diyan sa statement ni Gutesa. So kung meron pang halimbawa, kailangan may mag-corroborate sa statement ni Gutesa, kung sino man yung mag-corroborate na yon, it serves as a warning, makakasuhan ka. Gusto mo makialam dito, kakasuhan ka namin, makukulong ka pa. So, hindi po maganda yung nangyayari na tama po yun Kung sino pa yung testigo na gustong tumulong na malaman ng katotohanan, siya pa yung naunang nakasuhan. At yung mga guilty, negligence lang ang magiging kaso at pwede pong maging state witness. Alam po ninyo, pinaglololoko na tayo ng ating mga senador, na mga congressman na ating hinalal na para tumulong at magdiluklok natin sa pwesto para tulungan tayo para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Sila na po ang naglulugmok sa atin. Sila na mismo yung nangwawalang hiya sa atin. Hindi na po nahihiya yung mga tinamaan na magaling na yan
Opo, kumbaga hinanapan lang talaga ng butas, pero ang hindi kukubli ay kanya mismong dinipensahan ito at nanumpa siya mismo sa Senado sa kanyang mga salaysay at kanyang dinipensahan po ito, attorney. Pero sa nakikita nyo po, kasi posible pang humarap muli, no? Ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor, nasa kustodiya daw ng mga Marines, no? Itong si Gutesa. Sa tingin nyo po, uulitin pa rin itong issue na itatanong sa kanya, kaugnay dito sa pekeng perma at hindi doon sa kanyang sinumpaang salaysay? Actually po, yung statement ni Master Sergeant Gutesa, uulitin niya pa po talaga yan in a court of law. Ano po? For example, nagkaroon na ng kaso sa ombudsman sa Sandigan Bayan, ipipresent po talaga ulit si Master Sergeant Gutesa because doon po talaga yung salaysay na yan eh. Hindi po yan talagang para doon sa nilang mga in-aid of legislation na pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Talaga pong uulitin pa yan. Ngayon, yung pong statement niya, ulitin ko, wala pong bawas ng kahit isang hibla yung puwersa, yung lakas niyan. Ngayon, meron po, siguro po, maganda marinig muli ng taong bayan yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Siguro po, yung mamamayan, pwedeng gumawa ng paraan para madinig muli ng taong bayan ang kanyang salaysay dahil nagpangalan siya ng 2 tao doon. Nagtataka ako, yung pinangalanan niya, hindi inaaresto. Walang ginagawa, untouchable. Kailangan yun, dapat napangalanan na. Eh di, dapat medyo meron ng sanction, may order na yung presidente, yung Pangulo, considering that the person involved is a very high-ranking official, medyo natatakot nga yung iba, hindi naman sila dapat matakot. Eh dapat talaga meron ng sanction, meron ng kinasuhan na, inaresto na, hinaus arrest na para hindi na makatakas, may whole departure order na, yung ganon. Alam po ninyo, katulad niyan, halimbawa, yung ating NBI, dapat yung ating NBI, shielded naman yan from politics, dapat yan, matapang yan eh. Nung araw, sa Amerika, si Hoover, as director of the FBI, 7 presidente ang pinagsilbihan nun, lahat ng presidente takot sa kanya because that guy is honest, he is brave, he is doing his job. Yun ang kulang sa atin dito ngayon. Yung mga dapat na hindi dapat, kaya nga tayo may ombudsman eh. Yan yung mga reform provisions ng ating saligang batas eh, para maprotektahan yung mga taon dapat magtrabaho na hindi natatakot sa politika. Eh kaso lahat, tingnan nyo, nakaupong ombudsman natin ngayon, politikong-politiko eh. Bendalo. Attorney, tingin nyo po magkasing bigat lang yung mga testimonya na inilahad nitong si Orly Gutesa at dapat same yung treatment talaga kasi doon sa doon sa mga engineers kasi ito po yung pinagbasehan doon sa pagrekomendasyon na pagkakaso. Ang binanggit ng mga engineer na kahit na sinasabi nila na hindi talaga nila direktang nakausap yung mga senador, yung mga sinasabing sangkot na mga senador, binulgar lang yung pangalan, na inirekomendang kasuhan. Itong si Gutesa ay meron ding pahayag, pinadescribe pa nga sa kanya para matiyak talaga na totoo yung kanya mga sinasabi kasi ang sinasabi niya, siya yung first person siya mismo yung naghahatid ng tinatawag na basura o pera. Sa tingin niyo po, magkasing bigat lang dapat ang treatment nito, nitong dalawa na ito or nitong mga naging resource person po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Yes po, because corroborative yung statement nila sa bawat isa. Kaya kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle hindi mabuo. Pero para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin?
yung bangko, saan ba winidraw yan? Yung delivery yung armored van na nag-deliver nung milyon-milyong perang yan, yung mga driver nun, yung mga saan dinala yan, kailan kinuha, yung mga ganon. So that we're able to complete the puzzle, kailangan yung mga testimonya ng mga ito lumabas. No? So, kailangan isampina nila, branch manager, o employee, o security guard, o gaya yan. Yung everyone na makakapagbigay. Pero lahat po yan may visa. Wala pong bawas. Yung katulad ng sinasabi ko, very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Kahit na po anong gawin nila, for as long as what he is saying, ang gusto nilang i-discredit si Master Sergeant Gutesa, hanapan nila ng butas doon sa statement. Ang problema nila is yung statement ni Master Sergeant Gutesa will be backed up by 9 other Marines na kasama nilang nagde-deliver. Yon. So, kaya dinidiscourage na nila. Ngayon pa lamang sinasabi na nila na hindi valid yan. Ngayon, mga Marines yan Yung mga Marines, they have like a brotherhood. They will not abandon anyone. Talagang magtutulungan sila and they will protect each other. Yun. So, meron ng sanction. Yung mga ibang Marines yata na escort, ni-recall na So, they were already being sent away. Pero, nasa determination nila. Alam nyo kasi, si Master Sergeant Gutesa, on his own, volunteered his statement. Kasi pagka ikaw ay hindi nagsalita, kasama ka, accessory ka. Pwede sila maging accessory. Nanilbihan siya ng buong buhay niya, ng buong tapang, paglaban siya, he retired honorably just to be dishonored dahil siya naghanap buhay pa ulit pagkatapos niya mag-retired. At pagkatapos, doon masisira ang pangalan niya. Yun yung hindi uubrang mangyari na kailangan kahit tayong taong bayan, we have to recognize the fact that this man has served this country honorably and he has devoted all his life. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Di-ticket na ako para kung manalo ko pagdating ko sa Senado. Sige, doon kami ni Tito Sen. Naku, mga ka-reaction. Alam mo, Tito Sen, ginalit mo lang si Anjo Iliana Wala namang planong tumakbong senador yan Ginalit mo Gusto lang yan vice mayor di ba? Natalo nga lang siya kasi siguro kulang sa pondo. Pero mga ka-reaction, dito nakita natin si Anjo Iliana. Hindi ko sinasabing gugustuhin siya ng 100% ng mga DDS. Kasi po alam po ninyo yung mga DDS. Kapag nararamdaman nila na talagang hindi ka patunay o hindi ka pa talaga yung suporta ng mga DDS, yung ibang DDS medyo paganon-ganon pa sa'yo. Pero kung magpapatuloy itong si Anjo Iliana sa ginagawa niyang yan hanggang 2028, malamang sa malamang baka bibit-bitin din siya ng mga DDS, Pero dito mga kareaksyon na malaking katanungan. Ito po malaking katanungan dito. Bakit ginagago ng Itbulaga si Anjo Iliana? Maraming alam niya si Anjo. Sige, sabi niyo, pasabugin ninyo yung bulok ni Anjo. Walang problema kay Anjo yan. Walang problema kay Anjo yan. Ang problema ninyo, kapag pinasabog ni Anjo Iliana, si Tito Soto, yung bulok niya, yung bahong tinatago ni Tito Soto, Ito mga kareaksyon tanghaling tapat. Walang ulan. Tuyo yung mga bubong pero binahapo mga kareaksyon na yan. Plus flood plus flood. Mga kareaksyon plus flood dyan. Saldi ko. Martin Romales, manood kayo dito. Panood po ninyo. Yan po mga kareaksyon, biglaan po yan Walang ulan pero binaha Mga kareaksyon, mudslide nga mudslide. Mudslide Ayun mga kareaksyon Grabe po mga kareaksyon. Inanod na po yung mga sasakyan Grabe, mudslide para putik Hindi kaya galing to sa mga minahan, sa mga minahan na na mga kolorum di Marang kusunod. Walang ulan dyan mga kareaksyon Grabe po mga kareaksyon mga punyetang mga
Mga congressman na nagnakaw ng flood control fund. Bongbong Marcos, nakita mo yun? Diba? Kasi napakagara mo, Bongbong Marcos, nung kampanya nung 2025. Napakalupit ng stage ninyo. Hindi ko alam kung magkano sinuporta mo kay Pampilo Lacson tsaka kay Tito Soto. Binigyan mo ba sila ng milyon-milyon or bilyon-bilyong pera? Tanong lang. Diba? Dapat siguro mga punyetang magnanakaw,